Welcome sa West Philippine Sea. Sasama natin mga kapamilya ang atin ito coalition para sa kanilang ika-4 na civilian mission patungong Pag-asa Island para makapaghatid ng tulong sa mga mangingisda at residente ng isla. Tara, samahan kaming maglayag. Hindi sila mga marino, Coast Guard o miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ang atin ito coalition ay isang civil society group na binubuo ng mga volunteer at layong ipaglaban ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. Mula 2023, lumalayag na ang atin ito para ipaglaban na sa atin ang West Philippine Sea. Pang-4 na nila itong civilian mission, and for the first time, tumungo sila sa Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Kasama sa 6-day mission ang local at international journalists. Ang kabataang Moro na si Almo Jaimin from Cotabato City pa at bumiyahe hanggang Maynila para makalahok sa civilian mission. As a youth na nanggaling sa conflict na area, so ramdam ko yung ano nga ba yung pangangailangan doon sa West Philippine Sea. Si Kyle naman na 18 years old at pinakabatang nakilahok ay iniaalay ito sa mga kapwa niya kabataan. Gusto ko rin po na maging impluwensya sa iba, lalo na sa amin at lalo na mamulat ang mga kabataang Pilipino na ipaglaban ng West Philippine Sea dahil alam natin na parte ito ng teritoryo po natin. Isinakay sa MV Kapitan Felix Oca ang mga supply, kabilang ang pagkain at krudo na ihahatid sa mga residente at mangingisda sa isla. At may dala ring jet ski. Teka, bakasyon ba? Na pagdating sa Pag-asa Island ay magkakaroon tayo ng patriotic jet ski flag ride. Kasi kung matatandaan natin, yung nakaraang presidente, pinangako mag-jet ski daw siya sa West Philippine Sea. Sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Mukhang hindi na matutupad yun kasi nakakulong na siya at may kaso ang kinakaharap sa ICC. Fast forward sa ating mission coverage, ang nanguna sa pagsakay sa jet ski ay si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Pero bago ang lahat ng yan, marami ring nangyari sa ating biyahe. Second day pa lang ng aming paglalayag noong Mayo 1, namataan agad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang isang Chinese Coast Guard vessel. Kanina pa pong alas 7 ng umaga, nakita itong Chinese vessel na kung saan nasa layo yang 5 nautical miles dito sa ating civilian ship. Lumapit pa ito sa 3.2 nautical miles sa ating barkong sinasakyan. Pero bago pa man po tayo makarating dyan, natanaw na natin sa malayo at ayon din po sa kapitan ng barko, yung mga Chinese Coast Guard vessels, pati na rin ang kanilang Navy na nakaposisyon malapit sa Pag-asa Island. Higit sa 3 barko ng China ang sumulpot this time, pero hindi nagpatinag dyan ang atin ito. Mga kapamilya, nandito na po tayo sa Pag-asa Island. Kararating lang po natin ngayong alas 8 ng gabi. At po ng media, manatili na lang pong nakaupo. Ang una pong bababa ay ang media. kunin na po natin ang ating mga gamit para simulan ang pagbaba dito sa sasakyang pandagat. Siyempre kasama ko po si Kuya Viola, ng aking cameraman na napakasipag. Kinaumagahan, bilang bahagi ng misyon, matagumpay at ligtas na naitirik ni Representative Dada Ismula ang bandila ng Pilipinas sa isang maliit na isla o tinatawag na Sandy K2 sa Pag-asa. Sinundan sila ng People's Liberation Army Navy ng China na tila na alerto nang makita ang pagtatanim ng bandila ng Pilipinas sa Sand K. Mission accomplished pa rin para sa atin ito na igiit ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at tuparin ang aniline na pakong pangakong jet ski ride ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi rin ng misyon ang medical outreach at isang community concert para sa mga naninirahan doon. Tanghalang music artist na Moro Beats na isa sa mga inawit ang kanilang piyesa na Teritoryo tungkol sa pagtindig sa karapatan sa teritoryo ng bansa. Dagdag ng atin ito, China ang nag-mission failed sa pananakot sa mga Pilipinong sibilyan. Yan po ay barko ng Pilipinas mula sa Philippine Coast Guard at mula kaninang umaga ng May 4 ngayong pong Lunes ay ine-escort po nila tayo hanggang sa makarating sa Maynila.
Bitbit ng atin ito koalisyon sa misyon ang pagpapalakas sa arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration na noong 2016 ay kumilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagbasura sa malawak na pag-aangkin ng China. Sa ika-10 taon ng legal na tagumpay na ito ngayong 2026, paalala ng misyon, hindi lang ito usapin ng mapa, batas o diplomasya, kundi ng kabuhayan, seguridad at karapatang mamuhay ng mga Pilipino sa sarili nating karagatan. Kaya sa bawat layag, bawat supply na niaabot at bawat bandilang itinatayo, mas lumalakas ang mensahe na ang atin dapat ipaglaban. Anong masasabi mo kapamilya sa civilian mission na ito?